Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kababayan, kumusta po? Magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Ngayon po ay magbibigay ako ng aking reaction patungkol po dito sa part 3 ng teleserye nila Boogie at saka ni Cory. Pero bago yun, maraming salamat po to my new subscribers. Welcome po sa aking munting kubo at maraming salamat sa pagsuporta nyo sa akin. Gayon na rin po yung nariyan palagi na nagbibigay ng kanilang komento, sariling opinion din po sa aking mga ginagawang reaksyon. Mga nagla-like at saka nagsishare ng aking reaction video. Thank you so much. At suportahan po natin kasi dito ho ako kumukuha ng aking pinagre-reaksyonan ang Ka-Business Official po kay Papa Dins TV at saka yung Ka-Business Family. At isama na rin ho natin suportahan si Young Russell at ang aking mga co-reactors po dito sa Ka-Business Official. At ito na nga, diretso na po tayo. Yung sa part 3 po ng naging teleserye nila Boogie at saka ni Cory. Medyo madamdamin. Bakit nga ba madamdamin? Kasi ito si Boogie, nakikiusap talaga siya na hindi na lang tumuloy sa pag-alis ito si Kabayan Cory. Pero para kay Kabayan Cory, nararamdaman ko yung kanyang sitwasyon kasi nga parehas kami ng OFW na mayroon din mga obligasyon sa pamilya na sa ngayon walang choice. Ito lang ang option sa hirap ng buhay natin dyan sa Pilipinas. Kasi kumbaga hindi sapat ang kikitain kung aasa lang talaga dyan. Basta yung mga ganong sitwasyon. Kasi kumbaga katulad namin, nasanay na kami na dito talaga sa labas magtatrabaho. Kasi alam nyo mga kababayan, ka-business kapabi, kalingap. At kung bakit mas pinili namin, katulad yan si Cory, mas pinili niya na aalis. Kasi dito po, pag nasa abroad ka, yung sweldo mo, halos buo kasi, buo. Hindi siya mababawasan. Lalo na kung swertihan yung maswerte ka sa isang amo mo, na lahat-lahat nga isasagutin. So yung sweldo mo, libre ka na sa lahat. Libre ka na sa pagkain mo, libre ka pa sa tirahan, kung mapalad pa, malilibre ka pa sa internet connection. So kasi kung dyan sa Pilipinas, yung sahod mo, magkano dyan? Ako naranasan ko, kailan lang, ito lang nung bago. 14,000 a month. Tapos meron pang 400 a day. Kulang talaga mga kababayan. We can survive sa ganong amount ng sweldo. Makakakain araw-araw, hindi naman magugutom, hindi malilipasan ng gutom. Pero po, ang edukasyon, lalo na may mga anak, ang pag-aaral ng mga bata, yun talaga ang priority ng naming mga OFW kung bakit mas ginusto namin na mapalayo muna. Kasi wala kung may pangarap ang mga anak, dapat suportahan, gumawa ng paraan yung magulang, di ba? Katulad yan si Cory, yung mga anak niya, mga bata pa. So, atong pa yan, kumbaga, marami pang bigas ang kakainin. Marami pang sakripisyo ang gagawin ni Cory kasi nga, elementary pa lang yung anak niya, grade 3, grade 4, so next na pasukan, 4 and 5. So malayo pa talaga ang lalakbayin ni Cory. Kaya gustuhin man niya, isipin man niya yung sarili niya, naiintindihan kita Kabayan Cory. Gustuhin mo man, magmahal ka man, pero nandoon talaga sa likuran mo, iisipin mo pa rin paano yung mga anak mo. Kasi mahahati-hati na yung oras mo diba? What if nag-asawa ka ulit, tapos nagkaroong advance tayo, karoon ka ulit ng baby. So, yung dalawang anak mo, diba? So, mabait naman si Boogie. Kaya lang, Kabayan Boogie, gaya ng sabi ko, paghandaan mo, wag ura-urada, wag mamadaliin. Kasi, kung katulad nga yung sitwasyon ni Cory, halimbawa, hindi siya tutuloy, mapapakasalan mo ba kaagad? May bibigay mo ba? Sabi nga niya, diba nagtanong ka kung magkano yung sasahurin ni Cory pag umalis siya. Sa totoo lang po, basic is $400 sa unang apply. Kagaya ni Cory, baguhan siya doon sa lugar na pupuntahan niya, panibago ulit yan. So $400 lang talaga ang sweldo ng household worker. So depende pa ho yan sa palitan. Kaya tama yung sabi niya, either 20 to 25,000, mababa pa dyan sa 25. Minsan hindi umaabot sa ganun.
mahihirapan talaga kasi sa akala siguro ng iba, kasi nga OFW katulad ni Cory bagong dating, baka iniisip nila maraming perang dala. Ako naintindihan ko siya kasi kada monthly talaga magpapadala yan sa magulang niya. Wala namang trabaho yung nanay niya. Yung kapatid niya, si Ate Criselda wala rin. Tapos yung mga anak niya nag-aaral. Paano yung konsumo pagkain nila araw-araw? Siyempre, isang buwan ang budget na yan. Ubus talaga yan para sa kanila lang. Wala siyang talaga may ipon. Kaya ngayon, siguro, alis ulit ni Kabayan Cory, magkakaroon na siya ng direksyon na kailangan niya mag-ipon kung makakapag-antay si Boogie. Kumbaga matututo na siyang mag-budget, pati yung pamilya niya. Pero mahirapan pa rin siya mga kababayan, ka-business, ka-papi at kalingap. Kasi nangungupahan sila ng bahay eh. Magkano yung bahay nila, hindi pa kasama yung tubig at saka ilaw. So si Cory lang ang nagtatrabaho. Sabi nga ng iba, malakas pa yung nanay ni Cory, bakit hindi magtrabaho? May edad na kasi at saka may high blood yung nanay niya. Anong trabaho ang gagawin ng nanay niya? Pero para sa akin din kung gusto, maraming paraan. Katulad nung nilipatan nila ngayon, nasa tabing kalsada. Pwede silang magluto ng mga gulay-gulay, mga kunting ulam, yung ibabalot lang ba? Kasi daanan siya ng tao eh. Nasa pagsisikap din lang talaga. Kumbaga sana, tulungan nila si Cory na habang may kontrata siyang 2 taon, tumulong din sila sa paraang kaya nila. Ayan, pag mga bata, malapit naman na sa school, walking distance na lang, so pwede silang magluto-luto ng paninda. Ayan, sila Criselda. Diba? Si Kayla medyo gumagaling-galing na rin, makakatulong na rin yun. Marami talaga silang pwedeng gawin. Si nanay magluto, si Ate Criselda, siya magbabantay pag yung mga bata nasa school. Ano lang talaga, diskarte lang sa buhay ang yung laban natin dito sa mundo. Kung madiskarte tayo, mabubuhay talaga. Kailangan lang kumilos, wag lang umasa sa isang tao. Yun ang napapansin ko. Kasi nga, ako nanghinaya ako dun sa pwesto nila, nasa harapan sila ng kalsada kasi kita ko naman. Pero kung alimbawa yung sitwasyon gusto ni Boogie na hindi na tumuloy si Cory, alanganin, hindi talaga kakayanin. So kailangan talaga makapaghanda rin si Cory at maganda rin si Boogie habang nag-aantay siya. Kung talagang mahal niya yung tao, mag-antay siya ng 2 taon, magsakripisyo siya. Kasi hindi naman tayo mabubuhay sa puro pagmamahal lang eh. Kumakain tayo, yung pagmamahal hindi yan nakakain. Oo, masarap may nagmamahal. Pero syempre, paano yung mga pang-araw-araw na pangangailangan? Kailangan ng mga bata. Alangan naman asa kay Boogie, diba? So, hindi pwede yun. So, kailangan talaga maging prepared din ito si Kabayan Cory sa kanyang papasuking sitwasyon. Kasi, at saka isasalang-alang din niya yung mga anak niya kung okay ba, kung bayag ba, tapos yung nanay niya. Nakita naman natin na medyo nagtampo, nagalit yung nanay ni Cory kasi nga hindi nakapagpaalam ng maayos na isinama pala ito papunta doon kila pinuno, kila ka-business, na parang mutual understanding lang na okay na pero hindi pa pala, hindi klaro. So may lesson doon kailangan talaga makipag-usap na maayos, tapos may paraan, tumawag, yung mga ganun. Pero hindi natin alam kung nakatawag yun. Pero syempre, iba pa rin yung harapan na magpapaalam ng maayos. Kasi hindi porket may edad na yung anak, wala ng karapatan yung magulang. Meron pa rin. Lalo't-lalo na magkakasama sila sa isang bahay. So, dapat lang talaga na lahat ng kilos mo na anak ka, alam ng nanay mo. Mag-aalala yung nanay mo lalo't nandun yung mga anak mo kasama ng nanay mo. Ganun talaga So, mahirap ang sitwasyon ngayon ni Kabayan Cory. Naninimbang din siya. Pero, syempre, unang pagkikita niyo pa lang yan, kagwang Boogie. Huwag kang magmadali. So, aralin mo muna yung magiging sitwasyon ninyo. At kung talagang, desidido, di mag-antay ka na lang, diba? Makalalaman din naman natin, napakabilis ng 2 taon. Excuse me, madali lang yan. Makakahabol pa kayo, bata pa naman So, basta magdasal lang, manalangin, yung taimtim na panalangin, yung guidance talaga ni Lord kung ano yung God's will para sa inyong dalawa. Kasi lahat naman ng mga pangyayari sa ating buhay ay mayroong rason. Depende sa kalooban ng ating Panginoon. Kasi kung talagang siya, gaano man katagal na panahon na magkalayo, darating at darating talaga na magtatagpo pa rin kayo. Totoo yan. Experience. Kasi parang ako din 5 years kaming walang komunikasyon ng aking napangasawa habang nag-aaral ako. So nakatapos kung saan ako nagtrabaho, palipat-lipat. Then dumating yung time after 5 years,
Pag uwi ko sa probinsya, nandoon siya, nagkita kami. So, open pa rin, walang problema. So, yun, ito na kami, nagpakasal kami. Oh, kasi syempre, hindi naman pwedeng mahal lang gustong makita mo araw-araw. Kasal talaga importante. Ako din, importante sa akin yung kasal, sabi ko. Ayokong magkaanak ng hindi kasal. Yun ako eh. Hindi ko naman sinasabi sa iba, hindi ko inano yung iba. Kasi kanya-kanya tayong, paniniwala. Kanya-kanya tayong gusto sa buhay. Kasi ako naging inspirasyon ko yung katulad nung nangyari. Kwento ko na lang kung bakit gusto ko talaga yung kasal muna sa pagsasama. Kasi ako, sila nanay, tatay, nakasal sila, anak na ako eh. Marami silang pinagdaanan sa buhay na nandoon nagalit yung magulang ng nanay ko, tapos hindi gusto yung tatay ko, yung mga ganun. Kaya yun ang naging salamin ko sa buhay. Kasi nakagisnan ko na na mainit na hindi talaga nila tanggap ang tatay ko. Kasi nga yun ang nangyari, hindi nga nagpaalo ng maayos, yung mga ganun ba. Kaya sabi ko, pag ako nag-asawa, kasal muna. Kasal talaga muna. Kaya yun, kinasal muna kami bago nagkaanak. May kwento ako mga kabayan, isingit ko lang. Natawa nga ako nung medyo nagkakaisip na yung panganay ko. Siguro na siya, mga 3 years old, madaldal na yung panganay ko. Nakita niya yung wedding picture namin ng papa niya. Sabi niya, Mama, bakit wala ako dito sa picture niyo? Tawanan kami mag-asawa eh. Kasi nga naman, hindi pa naman siya anak noon eh. Nung kasal namin ng papa niya. Kaya yun. Diba? So, kabayan Cory, good luck. Huwag kang patitinag sa iyong desisyon kung ano yung talagang kailangan mong gawin. Kasi nakapag-produce ka na, alam ko naman pag may kontrata ka na, hindi ka basta-basta pwedeng mag-back out. Kung mag-back out ka man, may babayaran kasi agency kasi na-process na nila yung mga papers mo. Lahat na medical ka na, sinagot yan ng agency. So magbabayad ka. Possible pa yan, hindi lang yan ang bayaran mo, baka singiling ka pa na mas malaking amount pag ikaw mag-back out. Maliban na lang kung may valid reason talaga. Halimbawa, health problem na hindi mo kaya magtrabaho, kaya hindi ka tutuloy, pwede yun. Pero kung ang reason mo is dahil hindi ka pinayagan ng nagmamahal sa'yo, mahirap yun, di ba? So, timbangin mong mabuti kabayan Cory, kasi nga, mahirap ang sitwasyon mo, nandyan yung 2 anak mo. Sila yung dapat mo kasing unahin sa ngayon kasi maliliit pa sila eh. Pakakapagantayan si Boogie, naniniwala naman ako sa kanya eh. Kita ko naman mabait si Boogie. Yun lang, huwag kang magmadali Boogs kasi nga, paghandaan mo rin, i-condition mo rin yung mga magulang mo, yung nanay nyo, kasi di ba sabi mo, nagsusuporta ka rin, nagbibigay ka. Magkano sinisweldo mo yung kala Mr. Ka-Business, alangan naman ito, bigay mo yung kila Cory. Para lang hindi siya umalis. Paano ikaw? Paano yung pangangailangan mo? Paano yung sa nanay mo? Diba? So, wag pa dalos-dalos. Ano lang. Alalay lang sa pagmamahal. Tsaka maganda yan, kikilalanin nyo pa yung mga sarili nyo kung hanggang saan talaga yung katapatan ninyo sa isa't isa. Kung hanggang saan kayo abutin ng pagmamahal na yan. Subok lang. Ganyan talaga eh. First time nyo pa lang naman na nagkita eh. Marami pa kayong pagdadaanan na pagsubok sa buhay. Doon matetest talaga kung totoo ang iyong hangarin, kung tapat ka talaga na mahal mo si Cory, kung makakapag-antay ka sa kanya. Yun lang naman talaga eh. At sana wala nang maging problema sa nanay niya. Sa tingin ko naman si Nanay Seni, okay naman eh, mabait naman siya eh. Yun lang talaga kailangan niya. Ayusin muna, huwag madaliin. At saka yung mga nagsasabi, oo, si kabayan Cory nasa tamang edad na siya. Hindi na niya magiging obligasyon yung magulang niya, kapatid niya. Once nag-asawa siya, pinili niya si Boogie. Saan mapupunta yung magulang niya? Walang pagkakakitaan. Paano yung inuupahan nila sa bahay, yung titirahan nila? Diba? Hindi yung kaya ni kabayan Cory na tatalikuran na lang ang kanyang magulang. Niniwala ko hindi kaya yun. Mahihirapan siya mag-adjust. Kailangan tanggapin talaga ni Boogie na bago sila magsama ni Cory, kailangan meron ng source of income ang family ni Cory. At sana gumaling na si Kayla kasi makakatulong yun sa nanay din nila. Pagpring natin si Kayla na totally maging na siya, balik na siya sa normal niyang buhay para siya na ngayon ang magiging alalay ng pamilya nila pag once na ito si Cory at saka si Boogie nakasal na, nagkatuluyan na. Yung talagang sila na talaga yung hindi naaalis. Kasi sabi naman ni kabayan Cory, 2 taon lang naman ang kontrata niya eh. Kung makakapag-antay si Boogie, maganda.
Diba? Kung hindi siya makapag-antay si Boogie, wala namang mawawala kay Kabayan Cory dahil sanay naman siya na magtrabaho na lang siya. Yun ang diskarte niya sa buhay. Ano talaga pag may pamilya ka na, may anak ka na, unahin mo talaga yung kapakanan ng anak mo. Bihira yung nanay na gano'n na isasakripisyo yung sarili niya para sa mga anak. Kasi yung iba, iniiwanan yung anak sasama na sa lalaki. O diba? Maraming ganun. Kaya maswerte tayo dahil nakilala natin to si Kabayan Cory kahit dito pa lang sa video, hindi pa sa personal, na ganun yung mindset niya. Na hindi siya tatalikod sa kanyang responsibilidad, sa kanyang obligasyon, sa kanyang magulang, mga kapatid, iniisip din niya, at saka yung mga anak niya, lalong-lalo na doon. Kaya intindihin mo siya, Boogie. Ayun lang na aking pakiusap, nawain mo talaga si Kabayan Cory. Huwag mo siyang pahirapan kasi nga, napamahal na ikaw sa kanya. Nakikita namin yun. Mahal ka rin naman yan. Nararamdaman din niya yun. So, intindihin mo na lang talaga siya, pangunawa mo ang kailangan. At habang inuunawa mo siya, habang inaantay mo siya, handa-handa ka na rin kasi saan mo siya ititira? Diba? Kasama niya yung mga bata. Sana hindi na mangupahan para mas magaan ang buhay. Kasi mahirap yung nangungupahan talaga Pag dinegosyo ka, isipin mo kada buwan may uupahan ka. So maganda yung may sarili ka ng bahay, kahit kunti lang ang pinagkakakitaan mo. Ang iintindihin lang, tubig, ilaw, so magaan na yun. Kasi pag nangungupahan talaga, napakabigat. Parang ang hirap, lagi kang, para sa akin lang, nakaka-abrido yung nangungupahan ka na kakayod ka ng kakayod araw-araw, nagmamadali ka, hindi pwedeng magpahinga Kasi nga isipin mo, may utang ka na naman. Pagbayad mo pa lang, may utang ka na kaagad para sa bayad ng bahay, yung mabayad sa bahay. So napakahirap talaga. Pero kung ngayon mahawabayan, share ko na rin. Nangungupahan din yung mga anak ko sa boarding house nila. So maabot yun ng 5,000 plus, kulang-kulang na 6,000. So mabigat din. Kasi nga nag-aaral sila, malayo sa province namin, sa Cebu. Nandun sila sa city. Yung isa nagtatrabaho, isa nag-aaral. So, doon sa tinitirahan namin sa mga biyanan ko, wala naman kaming upa doon. Pero yun lang, yung sa mga anak ko talaga, ang hirap. Kasi nga monthly, mahirap kasi sa syudad, alam nyo naman pag estudyante. Kailangan mag-boarding house. So yun, Kabayan Cory, good luck sa iyong mga plano. Huwag kang patitinag, tuloy-tuloy mo lang kung ano yung desisyon mo. Nandiyan ka na, mayroon ka ng amo. So, laban lang. Tiisin mo, kayanin mo yung mga pagsubok, yung mga ganyan ngayon. Challenge yan sa iyo Challenge sa inyo ni Boogie kung hanggang saan kayo talaga aabot. Basta kung talaga nagmamahalan kayo, magkakaunawaan, mag-iintindihan, tapos yung hindi makasariling desisyon. Yun. So, hanggang dito na muna aking pag-agawa ng reaction. So, shout out po kay Joe Celine Channel, kay Kabayan Oman MCT, at kay si Kabayan Sarah's Mix Vlog, shout out po, salamat. Then si Kabayan Jessie Lucas ng Hong Kong, thank you sa palaging pagsuporta. Then si Manapurit TV, shout out po Manapurit TV. And si Inday Okray, kumusta? Shout out po. So, yun lang. Hanggang dito na muna. At hanggang sa muli na aking mga gagawing reaction video. Ingat po tayong lahat. To God be the glory. Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin, Taong Gala. Pakisuportahan po natin, Taong Gala. Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Anime Reactors TV. Anime Reactors TV. Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Ma'am Fleurs Channel. Ma'am Fleurs Channel. PLC Katangay Vlog. PLC Katangay Vlog. Kalingap Turak. Kalingap Turak. Alright? Alright. Bira! Bira!